Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol kay Bitcoin. Yan, isa pong hindi magandang balita yung ating pag-uusapan dito. Posible raw pong bumagsak or mag-collapse si Bitcoin ng hanggang $200. Yan. Kung sakaling nangyari ito ayon sa isang analyst. Ayan, kung tayo ay nagko-hold na rin, nagti-trade dito or nag-invest dito kay Bitcoin ay yan, kailangan po nating malaman ito kung ano kaya yung bagay na ito na posibleng magdulot yan para mag-collapse si Bitcoin. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, Bitcoin may collapse to $20,000 if this happens. Ayan, kung sakaling nangyari daw ito. Amid global economic shift and climbing bond yields, Bitcoin, the preeminent digital asset, is facing renewed pressure. Ayan na nga, kung i-check po natin yung ating trading chart ay talagang bumabagsak po si Bitcoin. Ayan, sa mga bago lamang dito at hindi pa nakakaalam, si Bitcoin po ang mother of all cryptocurrency sapagkat siya po yung pinakaunang cryptocurrency na lumabas. Ayan, yan, hawak po niya yung title na Mother of Cryptocurrencies. At maliban po dyan, ay siya po yung sinusundan yung kanyang mga anak. Yan, kung siya yung mother, yan, yung mga nagsilabasan na sumunod na mga cryptocurrencies ay kanyang mga anak. Ayan, kaya kung ano yung galaw ni Bitcoin, kung ay yan po yung sinusundan ng kanyang mga anak. Kaya kung pag umakyat si Bitcoin ay nagsisiakyatan na rin yung kanyang mga anak. Kung siya ay bumagsak, ay bumabagsak na rin yung kanyang mga anak. Kaya yan, mache-check po natin yan sa ating mga trading charts. Ayan, Bitcoin, the largest digital asset by market capitalization, could be on the cusp of another major drop. Ayan, posible rin daw pong yan, bumagsak na nga si Bitcoin ay posibleng magkaroon pa ito ng isang major drop. Yan, nagkaroon kasi siya ng isang price na drop. Yan, price surge na pagbagsak. Bumagsak po siya at sabi rito ay maaring masundan pa raw ito ng ganyang pagbagsak ulit. Isang major drop with the flagship cryptocurrency recently extending its losses and marking its worst performance since November 2022, analysts and investors are closely monitoring key levels of support and resistance. Ayan, mga traders, binabantayan yung kanilang mga trading charts at minamanmanan po nila yung mga supports at saka resistance lines nila. Kaya ayan, magkakaroon na rin po tayo ng technical analysis dito kay Bitcoin, ayan, sa isang hiwalay po na video. A recent observation from the cryptocurrency analyst Ali, known as Ali Charts on the X social media platform, indicates that if Bitcoin loses its support at $25,400, it could see a further dip to as low as $22,650 or even $20,590. Yan na nga po. Yung support line na ito, kung pag nabasag raw po yan, 25,400, ayan, na support line or market price ay yan na nga, magkakaroon daw ito ng mas malalim or ito ay magkakaroon ng babagsak pa ito, mas lalo pa raw babagsak ito at pwede raw po itong umabot ng hanggang yung pagbagsak nito ay pwede raw pong umabot ng hanggang 22,650 or posibleng 20,590. Pero ayan, maganda po yan. Yan, mas makakabili po tayo sa murang presyo. On the flip side, Ali notes that the cryptocurrency would need to breach and hold above the resistance level of 28,830 in order to signal a bullish reversal. Yan, kailangan daw pong manatili sa presyo na ito or sa mas mataas na presyo na ito, 28,830. Yan, para ito ay magbigay ng signal
na meron ng bullish reversal. Kapag sinabi po nating bullish reversal ay isang pagbabago sa market trend or market direction ni Bitcoin, kung saan ay mula sa pagbagsak nito ay ito na ay aakyat naman. Ayan, bullish reversal po ang tawag dyan. A global rise in bond yields. These developments come after a backdraft of global rise in bond yields, which traditionally deter deep buying in riskier assets such as cryptocurrencies, Bloomberg reports. Bitcoin, which recently traded close to a 2-month low at approximately $26,000, reflects this broader sentiment. Ayan, may kinalaman daw rin po ito ang yung bond yields na ito. Yan, global rise, pagtaas ng bond yields. Yan, meron itong kinalaman dito sa kay Bitcoin. Ayan, as borrowing costs anticipate staying high for an extended period, it dampens demand for a volatile investments across the board from stocks to digital currencies. Ayan, lahat naman po naapektuhan, maging yung stocks at lahat ng mga digital currencies. Yan, grabe po pala ang bond yields na ito kung makaapekto sa ibang market. Further compounding Bitcoin's shaky position are global economic conditions. Longer-term U.S. Treasury yields are touching multi-year highs. Such an economic landscape predicts limited liquidity, which could be detrimental for riskier assets such as the bellwether cryptocurrency. A long-term look. However, despite the cautionary landscape, some industry voices project a bullish view for the cryptocurrency's long-term future. Josh Alsewicz, a notable figure in the crypto trading space, highlights that the 2-year moving average of Bitcoin remains within the DCA, or dollar cost averaging value area. Impressively, the 5x multiplier of this moving average currently sits at the staggering $168,000. If Bitcoin begins to ascend in the forthcoming months, this figure could increase, offering a silver lining in the crypto enthusiast. Ayan, napakaganda po talaga. Napaka-effective po talaga ng dollar cost averaging. Ayan. Profitable pa rin po. Ito, ayan, 2-year moving average multiple for Bitcoin. Ayan, yung gumagamit dyan ng dollar cost averaging. Ayan. Pinakamagandang strategy para sa mga holders, investors. Ayan. Ngayon, ang masasabi ko naman dito, yan, bumabagsak ang value ni Bitcoin at marami nang natatakot. Yan, marami pong natatakot dito kay Bitcoin. Yan, parang marami nang nalulugi. Yan, dahil sa tuloy-tuloy na pagbagsak nito. Yan, at yan na nga, maraming mga malalaking yung malalaking mga investors, mga kilalang investment firms, yan ay luging-lugi na raw sila. Ngayon, ang masasabi ko naman dito ay next year na po ang Bitcoin halving. Ayan. Next year na po yan. At yung pagbagsak na ito ay isa po itong nakikita ko rito ay maganda po ito. Kasi binibigyan po tayo ng magandang pagkakataon para makabili sa napakamurang presyo. Ayan. Na makakabili tayo sa mababang presyo. Ayan, kasi yung pag-umangat na, tumaas na si Bitcoin. Kasi tataas ito habang lumalapit tayo sa Bitcoin halving. Ayan, ay tataas yan. At syempre, hindi na tayo makakabili sa mababang presyo. Kaya yung pagbumagsak ito, yan ay sa tingin ko ay maaring huling pagkakataon na ito para tayo ay makapag-accumulate. Kaya yan naman po yung aking pananaw rito. Kaya kung pag bumabagsak, kaya iniisip ko ay sana mas bumagsak pa siya. Kasi mas maganda yung ating opportunity rito na makapag-accumulate ng mas maraming Bitcoin. Kaya yan, dapat ay meron tayong nakahanda na funds para mag-dollar cost averaging po tayo. Yan po talaga yung pinaka-epektibong paraan dito. Yan, mag-dollar cost averaging po tayo. Sa habang bumabagsak ay bili lamang po tayo ng bili. Kaya yan po, napakaganda ang masasabi ko rito. Siguro ay baka tinatakot nila. Hindi natin alam, baka tinatakot lamang nila yung mga investors na sa mababang presyo ay yan, para iwasan nila na mag-invest dito kay Bitcoin sa mababang presyo.
Ayan, para sila ulit yung mabibiktima na kapag umakyat na yung market price ni Bitcoin, mataas na, ay sa kanila sasabihin, magiging positibo sila na maganda ang investment si Bitcoin, at dyan naman papasok yung mga baguhan. At yan, maiipit sila kasi pumasok sila sa napakataas na presyo. Kaya ganyan po, paulit-ulit lamang po na ganyan yung nangyayari. Yan, kung pag bumabagsak ang market price ni Bitcoin, ay marami pong lumalabas na hindi magandang balita. Yan, para hindi mag-invest yung mga bago, yung mga newbie. Yan, yung mga gustong mag-invest. Kaya yan, tapos kung pag umakyat ay yan, lalabas yung mga magagandang balita tungkol kay Bitcoin para na yan, magandang investment. Kung pag mataas yung presyo nito, sinasabi nilang napakagandang investment si Bitcoin. At diyan naman papasok yung mga newbie. Tapos bibili sila sa napakataas na presyo. Tapos bumagsak ito, ayan, ipit sila. Yan po yung madalas na nangyayari at na aking naobserbahan. Kaya yan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.